Kung ang Iglesia ni Cristo ay nagpapatayo ng mga kapilya nila, ay nagde-demolish din sila ng mga kapilya nila. Kagaya nitong mga nakikita po ninyo, na-demolish na pala ang mga iyan. Sa tingin po ba ninyo ay condemned buildings na ang mga iyan na marapat ng gibain? Mga bago pa naman sa paningin at mukhang matitibay din. Bakit kailangang gibain? Hindi ba nanghihinayang ang INC sa mga ganitong kapilya? Kagaya nitong nasa Noveleta sa Cavite, napakaganda pa pati kulay, matikas pa. Itong nasa Nabunturan dyan sa Davao, ganun din, napakaayos pa naman, mukhang matibay din. Ito rin na nasa Pasig dyan sa Ilugin, maporma pa rin, kapilyang-kapilya pa rin ang tindig. Minsan ay itatanong mo kung nag-o-observe ka lang, bakit ganun? Bakit kailangang i-demolish o gibain? Kagaya ni ate na pati raw siya ay natanong ng mga hindi INC kung bakit giniba yung pinagsasambahan nilang kapilya. So ay nagtaka, bakit? Maganda pa naman yung gusaling sambahan. Malaki naman, pero bakit kailangan gibain? Talaga namang magtatanong-tanong ka, magtataka. Maging itong si kuya na tila baga ay nanghihinayang pa sa ginibang kapilya. Actually, yun nga, isa din sa nakita ko, ba't kaya giniba? Maganda naman na yung Dati kasi maganda na rin di ba? Bakit nga ba nagde-demolish ang Iglesia ni Cristo ng mga kapilya nila? Dahil ba sa wala nang nagsisimba o sumasamba na kapatiran doon? Baka kaya nagsialisa na sa INC yung mga kapatiran doon at lumipat na sa ibang relihiyon. O baka naman, totoo yung sinasabi ng iba na wala na daw pera o pondo ang INC. Ganun kaya? Ano nga ba ang dahilan kung bakit kailangan ng INC na mag-demolish ng kanilang kapilya? Laki po ng kapilya po namin ay hindi na po ma-accommodate ang mga kapatid po na sumasamba. Sa dami po ng kaanib, hindi na po kami magkasya. Hanggang labas na po yung mga sumasamba. Kahit na po nagdagdag kami ng mga oras ng pagsamba, ay hindi pa rin po sapat ang kapasidad sa dami ng mga sumasamba. Malaking tuwa po namin kapag nangyari na po yung malaking kapilya namin na lahat kami, sasamba na kami lahat sa loob. So, yun pala ang dahilan, kagaya ng narinig po ninyo. Kailangan nila ng mas malaking kapilya para sa patuloy na lumalaking numero ng kaanib nila. Ang sabi ay hindi sila magkasya sa dating kapilya. Yung dating gusaling sambahan po namin, para sa amin ay medyo malaki na. Sapagkat nung umpisa po, kasya pa po kami. Subalit paglipas ng panahon, yung medyo malaki na ay lumiit na po. Umaapaw na sa oras ng samba nila. So kailangan ng mas malaking istruktura. Kaya pala bahagi ng pangarap ng mga INC na magkaroon sila ng mas malalaking kapilya. Pinangarap po namin na magkaroon ng malaking gusaling sambahan na angkop sa napakaraming bilang ng mga kaanib sa aming lokal. Kaya yung maliit na para sa bilang nila ay ginigiba at pinapalitan ng mas malalaking kapilya. Ano ang napansin at komento ng mga nagmamasid sa mga ipinalit ng INC na kapilya doon sa mga giniba nila? Mas sino mapadaan di ba? Mapapansin agad The structure is really perfect. Mas maganda po ngayon dahil bago siya. Ngayon mapapalingon talaga yan ang #1 na landmark. Kung ganyan na ang kalidad ng ipinalit liban sa mas malalaki ay talaga namang masisiyahan ka. Kaya nga pati yung mga hindi nila kaanib ay na-excite din sa nakita nila. Paano naman kaya yung tibay ng mga ipinalit na ito? Pasado kaya sa panlasa ng mga building inspector ng mga concerned national agencies at maging ng mga LGU? Makita naman natin na talaga pulido. Sa tingin lang, mas dito tingnan mo sa labas, sa physical, talaga nakapatibay. Namiss ako dun sa mga ilaw nyo. Okay ang wire, color coding. Naka-tubing talaga ang mga wirings. Maraming nagsasabi na iba talaga ang pamamaraan sa construction ng Iglesia ni Cristo. Disiplinado. Yung may kinalaman sa compliance sa building code, pasado kaya ang mga ito?
Sinusunod po natin yung building code kasi yun din ang tagubili ng opisina. At saka yun din ang ubili ng munisipyo. During application sa building permit, talaga sumusunod kayo. Ang overall design ninyo, architectural, structural, sumusunod talaga sa building code. So, sinisiguro pala talaga ng pamunuan ng INC na nasusunod ang mga kinakailangang requirements sa pagtatayo ng istruktura o kapilya. Kumusta kaya yung mga materyales na ginagamit ng INC sa kanilang mga kapilya? Mabusisi ba sila sa pagkilati sa mga ito? Pag ang Iglesia ni Cristo po ay nagtatayo ng mga structure, lalo pa yung mga gusaling sambahan, ay napakatibay po. Very strict po sila sa mga materyales po. At kailangang idadaan muna sa testing bago gagamitin yung mga materyales. Standard po talaga yung materyales nila po. Mayroon naman akong napanood na isang proseso ng INC sa paghahanda ng lote o lupa na pagtatayuan ng kapilya. Halimbawa, kapag malambot ang lupa at mga kagaya nito. Bago umpisahan, yung construction ng gusaling sambahan natin dito, ano muna ginawa ko natin dito sa lote natin? Dahil sa malambot po ang pinaka-topsoil nitong naidagdag, kinatkat po ito yung 3,300 plus na square meter. Pinalis po yung dating lupa dahil sa burak po siya at sa maraming damo. Tinanggal po yon, tapos halos 1 metro po ang nahukay at pinalitan po ng magandang lupa. Kaya pala talagang matitibay. Yung pundasyon pa lang ay hindi basta-bastang inihahanda. Totoong magastos at mahabang proseso ang pinagdaraanan ng pagtatayo ng mga kapilya ng INC. Gagastusan nila. Titibagin ang maliit na sa panukat nila at papalitan ito ng higit na malalaki batay sa kailangan. Saan galing ang pondo para rito? Pero dahil sa mga handog ng mga kapatid sa iba't ibang panig ng daigdig na ito, ay naipatayo ang maganda at malaking gusaling sambahan. Kaya naman kapag natapos at nakita ng kapatiran ay naibubulalas nila ang labis na galak. Masayang-masaya po ako. Talagang wala na akong masasabi. Napakaganda ho talaga. Natulala ako eh. Kasi ang laki na, lawak-lawak. Ang ganda-ganda. Ito ang bunga ng kanilang abuloy na inuupakan ng iba. Yung inaalipusta ng mga hindi nakauunawa sa mga aral na sinusunod ng INC. Ito ang ilan lamang po ito sa mga kapilya nila na aminin man o hindi, ay ibig rin ng iba na sana ay mayroon din sila. Kung kaya ng INC, ay bakit hindi naman magagawa ng iba? Ayan po, nakikita po ninyo ang comparison ng mga dati at bagong kapilya ng INC. Yung mga giniba nila ay sa larawan na lamang makikita dahil ang nakatayo sa dating lote ay mga bago na at modernong malalaking kapilya. Malalaki na nagsisilbing landmark sa lugar kung nasaan sila. Mas kaaya-aya. Landmark siya, kaya isang sabi lang na dito kami sa tapat ng Iglesia ni Cristo, tumbok na nila agad. Dahil nabibigyan namin ng kasiyahan ng mga kapatid na natigil ng Panginoon dito. Bagamat napakaraming hirap at sakit na pinagdaanan namin sa paggawa ng gusaling sambahan na ito, maligayang maligaya po kami dahil po nakikita po namin ang mga kapatid dito masaya po sa kanilang bagong gusaling sambahan. Pagpasalamat po ako sa Panginoong Diyos na pinagkalooban niya kami ng ganitong talento. Nagagamit po sa pagtatayo ng kanyang bahay. Ang pakiramdam mo po ay pagka natapos mo yung isang proyekto at naitalaga na maayos sa Panginoon Diyos, isang malaking bagay yun para sa iyo. Iniisip mo na naman, ito na po yung aking bahagi sa pagtupad ng aking mga pananagutan sa Panginoon Diyos. Magkahalong lungkot at saya ang aming nararamdaman dahil aalis na po kami sa proyektong ito. Masaya dahil iiwanan po namin sila ng isang maganda at bagong gusaling sambahan.
Shout out sa lahat ng kapatid sa buong mundo mula kay Romeo Gueco ng lokal ng North Vancouver dyan sa Canada. Maging sa lahat daw ng LOS dyan sa lokal ng Toronto, Canada mula naman kay Herminia Giao. Dyan din sa mga kapatid sa lokal ng Pasong Inchik, distrito ng San Jose City, Nueva Ecija mula kay Ernie Upalia. Batiin po natin ang lokal ng Bangayan, distrito ng Agusan del Norte mula kay Jimmy Raquesa. Nakasubaybay daw po sila doon. Happy viewing po sa inyong lahat. Ganon din si Jovi Sigi na nanonood naman dyan sa UAE. Shout out din sa lokal ng Alabat Island, Quezon East mula kay Beethoven Mascarina. Kumusta po? Pagbati rin sa mga taga-lokal ng Pisay dyan naman sa Naga City, Camarines Sur at sa pamilya Heterosa, Dokta at Bilangel. Salamat po sa inyong laging panonood. Huwag po kayong magsasawa. Batiin din natin si Steven Javier dyan naman sa lokal ng Makalong, distrito ng Capas Tarlac. Shout out sa mga kapatid sa lokal ng General Aguinaldo, distrito ng Isabela South mula naman kay Lakay Cowboy. Happy viewing po sa inyo. Shout out natin ang Kadiskarte TV Official mula dyan sa Luz Viminda 2, Dasmariñas, Cavite. Ganon din kay Adad Canonoy dyan sa Bingoog City, Misamis Oriental. Shout out din natin si Sumner Llaneta. Ganon din sa lokal ng Fredericksburg, Virginia, USA at sa pamilya Sanchez, Mark, Hunter, Naxin, Mackenzie, Daniel, and their mother Leslie. Happy viewing to all of you po. Shout out sa mga mahal na kapatiran ni Bern Javier dyan sa lokal ng Kapalong at kay Aprilin Timbal na kanyang iniibig. Shout out po sa mga kapatiran sa lokal ng Bagong Bayan, Taguig City, ka Susan Carion and family, ka Ellie Rose Soriano and ni San Prince Roy, ka Loida Aquino, ka Vicky Torres and family, at sa asawa ni Cherry Manzanares na si Catereso Manzanares. Ganon din daw po kay Dennis Halandoni. Happy viewing po sa inyong lahat. At syempre ay shout out po sa SFM mula kay Angelo Reyes.